Kahit nga nakalamang na sa wakas ang mansalay at kahit pa isang mabilis sa paghabol ang nagawa nila nitong pagtatapos ng first half, ay batid pa rin ni Ricky na hindi papayag ang kanyang Kuya Maki na maging ganito hanggang dulo. Sigurado siyang sa pagbalik nito sa game ay mabilis itong babalik na rin ang laro at dito na malalaman kung mananalo ba sila o hindi. Ano man ang maging result ng game, gusto kong maging masaya kayo. Take it as experience at lesson sa atin. Pero this doesn't mean na matatalo tayo. We really need to stop Romero when he came back again sa game. And besides, our shooting was our main weapon, kaya dapat ay mag-stick tayo doon. When opportunity came, don't hesitate to shoot. Seryosong wika nga ni Andrea sa kanyang mga players. Si Ricky nga matapos uminom ng tubig ay agad na tumayo. Kumuha nga siya ng bola at nag-dribble siya sa tabi ng bench. Ayaw raw niyang mawala ang momentum ng kanyang katawan, kung kaya't gagawin niya raw ito. Napaseryoso naman nga ng tingin sa kanya si Larry at bigla siyang dinepensahan ito na ikinaseryoso rin ng mga manonood na malapit sa kanila. Game, Ricky, aagawan kita ng bola, sabi nga ni Dizon, at si Ricky naman ay napangiti ng marinig iyon. Marahan nga siyang umatras at pagkatapos nito ay umatake na siya para lampasan ang kanyang defender. Huli ka, sabi naman ni Larry na bumigla ng damba sa bolang pinapatalbog ni Ricky. Pero mabilis din si Ricky at agad nga niyang naiiwas ang bola nang umatras siya pabalik. Sa paglapit nga muli ni Dizon ay siya naman paglipat ng bola sa kabila niyang palad. Napangiti siya dahil kahit hindi naka-jersey ang kanyang kalaban ay nakakasabay pa rin ito. Pero tingnan natin kung makakasabay ka pa, sabi nga ni Ricky. At doon na nga umalingaw-ngaw ang tunog ng pinapatalbog niyang bola. Isang mabilis sa paglayo ang kanyang ginawa kay Larry at pagkatapos noon ay doon na nga siya sumugod na sinabayan pa niya ng pasimpleng pagtagilid. Isinabay niya ang bola sa kanyang galaw at nang kumilos na si Larry ay doon na nga siya muling humarap dito na sinabayan niya ng biglaang pagyakap sa bola. Mula sa kanan ay lumipat ng direksyon ang kanyang pagtakbo. Bumangga rin siya kay Larry pero iyon ay para mapaatras ito. At matapos ang dalawa niya hakbang ay tumalo naman siya para ilagay sa invisible na basket ang bola. Walang hiya, naburat ang pundiyo ng pantalong ko. Naibulalas nga ni Larry na pasimpleng napatingin kay Ricky. Mukhang nag-improve nga siya sa paglalaro kahit matagal pa siyang natigil. Ang dribbling niya at ball handling, hindi ko na basta mahuli na nagagawa ko naman noon, sabi nga ni Larry sa isip habang nakatingin kay Ricky. Nanginitian siya sa kanyang paglingon. Hoy, akin na ang bola, bigla namang wika ni Baron si Meron at pagkakita ni Ricky dito ay agad nga niyang ibinato ang bola rito. Depensahan mo ako, sabi nga ni Baron, at ang mga manonood na malapit sa kanila ay hindi maiwasang magulat sa mga ginagawa ni Ricky. Kuya Larry, kita ang brief mo, hanggang likod ang punit ng pants mo, sabi naman ni Romeo. At sina Trey at Troy ay tumawa na lang ng tumawa habang nakatingin kay Dizon. Hanep, nakakahiya ito pero seryosong sinabi ni Larry na bumigla nga ng tika sa pagtayo. Tumingin din siya sa audience area habang hinahaplos ang kanyang matulis na baba. I'm sure ito ang gusto ng mga chicks dito. Maghubo na lang kaya ako, sabi nga ni Larry na parang lalong kumislap dahil sa suot nitong Amerikana na may makintab na tela. Kasunod nga rin ito ay ang pagtama sa ulo niya ng bola dahil binato siya ni Baron. Lumayas ka nga ritong baliw ka, sigaw nga ni Baron na nawala na sa focus dahil sa ginawa ni Dizon. Seryoso namang lumingon si Larry kay Baron. Bakit? Naiingit ka ba sa kagwapuhan ko pre? Nasasapawan ba kita? Ngumiti pa nga si Larry at kumislap pa nga ang maputi nitong ngipin. Napahawak na nga lang si Ricky sa kanyang Kuya Baron. Nasusugurin sana si Larry dahil sa mga sinabi nito. Kuya, sadyang ganyan ang kaibigan kong iyan. Noong nasa sisa pa lang kami. Hayaan mo na lang, sabi nga ni Ricky, at ang mga manonood na malapit sa kanila ay napatawa na lang sa pinagkagawa ni Dizon na parang nagmo-model pa nga. Ang kambal na Gonsilyo naman ng oras na iyon ay halos mamatay na sa pagtawa, habang si Romeo at Martin naman ay pasimpleng lumayo sa kalokohang nangyayari rito dahil parang nakakahiya na raw sumama sa mga ito. Kuya Martin,
Bumalik na tayo sa pwesto ni na Captain. Sabi nga ni Romeo at tumango naman si Martin na napatingin din saglit kay Ricky na nakita nilang masaya na uli ang mata. Ano man ang mangyari raw sa game na ito ay tiyak na isang hindi na naman daw makakalimutang Ricky Mendez ang mapapanood ng marami, panalo man o talo. Kung hindi raw lumitaw ang mga ito kanina ay baka hindi naging maayos ang laro ni Ricky. Dahil sa mga kalokohan ng mga ito ay pakiramdam niya ay wala siyang dapat ipag-alala. Kuya, maraming salamat. Biglang wika nga ni Ricky kay Baron na biglang napaseryoso. Bakit ka nagpapasalamat? Wala namang kuya, masaya lang ako kasi kahit magkalaban tayo sa OMPL ay nag-cheer kayo sa akin. Sagot ni Ricky at pagbulo naman sa buhok niya ang sagot ni Baron Cimeron na parang nakakabatang kapatid na rin ang turing sa kanya magmula nang maging magkalaro sila sa basketball. Tama ng drama, Ricky. Malaki ka na kaya dapat alam mong sa oras na pumasok ka sa loob ng court ay may laban kang kakaharapin. Isa pa, kung gusto mong maging malakas sa player, dapat ay wala ka ring takot o awa sa kalaban mo. Masyado ka kasing mabait kaya siguro ganyan ka. Pero wala namang masama kung magiging totoong halimaw ka sa loob ng court. Hindi ba? Sabi nga ni Baron habang nakatingin sa malayo. Ayaw niya sana itong sabihin kay Ricky, pero gusto niyang mas gumaling ito. Bata pa raw ito at malayo pa raw ang mararating ito kung magpapatuloy ito sa paglalaro. Nasa iyo na ang speed, ang ball handling, ang shooting at ang IQ sa game. Pero hindi mo pa rin magamit ito ng ayos. Angas, yabang, gigil. Isama mo ito sa paglalaro mo. Maglaro ka hindi lang para manalo. Maglaro ka para durugin ang kalaban. Huwag kang maging mabait sa laro. Gayahin mo kung paano maglaro si Maki Romero. Sabi pa nga ni Baron at pagkatapos noon ay nagpaalam na siya kay Ricky. Babalik na raw siya sa pwesto ng Kalapan team dahil alam daw niyang okay na ang binatang si Mendez. Nintek, iniwanan na pala ako ng mga kasama ko. Sabi nga ni Baron nang hanapin niya sina Martin at pagkatapos ay napatingin na lang din siya kay Dizon na parang siraulo pa rin kung kumilos. Kung hindi raw niya kilala kung sino ito ay baka inisip niyang baliw ito na naglalakad sa kung saan saan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at muli na ngang sumilbato ang referee. Dito na nga muling nag-ingay ang home crowd at halos mabingi ang mga kalaban sa lakas nito. Dumadagundong na nga ang pagpalo ng isang grupo sa kanilang mga dalang tambol at ang mga taga-sigaw nila ay lalong na hyped na mas nagpaingay sa venue. Mula nga sa bench ng nauhan ay makikita ang seryosong pagtayo ni Maki Romero na inilapag na ang towel sa kanyang balikat papunta sa sandalan ng kanyang inuupuan. Sa pagpasok ni Maki ay siya rin pagwawala ng kanyang mga supporters. Itinaas nga niya ang kanyang kamay at doon na nga umalingaw-ngaw sa loob ang salitang MVP. Makikita nga sa mga mata ni Romero ang kaseryosohan at gigil na nananabik na magpatuloy ang laro. Kasunod nga rin niya si Garejo na makikitang inayos ang pagkakaipit ng jersey nito sa kanyang shorts. Sinundan din ito ni Nakasapaw, Ledesma at Nerio na parang handang-handa na ring maglaro hanggang dulo. Ibigay ninyo ang lahat ng kaya ninyo sa larong ito. Huwag din kayong kabahan kung maisahan kayo ng kalaban dahil ako ang bahala sa inyo. Sabi nga ni Maki at kasunod nito ay ang pagsigaw ng apat na lalong nagpaingay sa kanilang mga supporters. Oo, Captain. Pagkatapos nito ay sa team naman ng Mansalay na to ng atensyon ng marami nang pumasok na si Valdez at Mendez. Kasama rin ito si Tuason at Alcoba at ang sentro na si Magbuo. Si Coach Mabs nga ay napaseryoso dahil mukhang dadaanin na naman daw sila sa shooting ng kalaban. Kaso sa pagkakataong ito ay alam niyang hindi na raw ito uubra. Sumilbato na nga ang referee at sa Mansalay ang unang possession. Pagsambot nga ni Ricky rito ay seryoso siyang napatingin sa naghahabang na mga kalaban sa side nila. Nakita nga niya si Romero sa unahan ng 3-arc at nasa magkabilang wing naman si Garejo at Kasapaw. Ang nasa magkabilang gilid naman ng painted area ay si Nerio at Ledesma. Napaseryoso nga si Andrea nang makita ang formation ng pwestuhan ng kalaban. 1-2 zone defense, wika ng dalaga at mukhang ito raw ang sagot ng nauhan sa team nila. Isang magandang depensa ito laban sa mga shooters dahil focus sila sa high post. Pagdating nga ni Ricky sa side nila
ay seryoso muna silang nagtinginan ni Romero. Walang salitang lumabas sa labi ni Maki, bagkus ay humanda na nga ito sa pagdepensa sa kanyang kalaban. Game, sabi nga sa isip ni Maki, at dito na nga bumilis ang dribbling ni Ricky. Napatingin din nga siya sa kanyang mga kasamahan at makikitang hindi naman ganoong kadikit ang depensa ng Nauhan, pero parang ang estilo ng mga ito ngayon ay ang maghintay sa kanilang gagawin na parang mas delikado raw kung iisipin. Maging ang kanyang kuya Maki nga ay hindi rin naman ganoong kaagresibong bumantay sa kanya dahil para naghihintay ito ng magandang timing. Napatingin nga si Ricky kay Magbuo at agad nga itong tumakbo para bigyan siya ng screen. Paglapit nito ay doon na nga tumakbo si Ricky para takasan ng kanyang defender. Hindi naman nagdalawang isip si Neryo na siya ay tauhan at dito na nga umatras si Mendez at pagkatapos niyang makakuha ng buwelo ay doon na nga niya ginamit ang kanyang bilis. Isang mabilis sa pagyuko sa nakaharang na si Neryo ang kanyang ginawa na sinundan niya ng pag-abante ng mabilis. Isang duck-in move iyon at nagawa nga niyang lampasan si Neryo at nang makita niyang nagsasara papunta sa gitna ang depensa ng kalaban ay mabilis na kumilos ang kanyang mga mata sa paligid. Humahanap na ng pwesto ang kanyang mga kasamang shooter. Pero mabilis ding nagsara ang depensa sa painted area at dito nga siya mabilis na umatras para ipasa ang bola, kaso napaseryoso siya dahil sa kanyang pagtigil ay napapaligiran na pala siya ng mga players ng kalaban. Tagumpay ang trap, sabi nga ni Coach Mabs, at ang mga supporters ng Nauhan ay nagwala nang makitang walang malusutan si Mendez nang mapaligiran siya ni Ledesma at Neryo sa harapan at Garejo at Kasapaw sa likuran. Si Romero naman ay handang kumilo sa labas para abangan ang pasa ni Mendez kung makakalusot ito. Hindi epektibo ang play na iniisip mo ngayon, Ricky, sabi nga ni Maki sa sarili, at nagwala na nga lang ang crowd nang matapikan na nga ni Garejo si Mendez. Turnover kagad ang ginawa ni Mendez sa pagsisimula ng laban at nang damputin ni Neryo ang bola ay mabilis niyang ibinato ito kay Romero na mabilis na tumakbo sa kanilang side. Si Ricky naman ay hindi kaagad ito nahabol dahil sinandalan siya bigla ni Garejo. Pagsambot nga ni Romero sa bola ay doon na nga siya napangisi. Sinabayan siya ni Valdez pero bumigla siya ng paglayo rito at mula nga sa likuran niya ay lumitaw naman si Alcoba na mabilis niyang pinasayaw gamit ang kanyang dribbling ability. Pagkatapos ng isang mabilis na dribble sa magkabila niyang kamay ay mabilis siyang tumakbo sa tagiliran nito at paghinto ng isa niyang paa ay mabilis din si Maki na tumalon. Si Valdez naman ay napatakbo sa likuran ni Alcoba dahil sa pag-aakalang lalampas si Romero. Mali, sabi nga ni Gerald, at si Romero nga ay makikita na gumawa ng isang pull-up jumper sa harapan ni Alcoba at nang subukan siyang butaan nito ay hindi pa rin ito naabutan ang bola. Kumawala na ang bola mula sa palad ni Romero at makikita sa mga mata nito ang apoy na handang sumunog sa buong team ng Mansalay. Hinalit ng bola ang basket matapos iyon at sa paglapag niya sa sahig ng court ay doon na nga lalong dumagundong ang buong venue. Makikita nga sa labi niya ang gigil habang nakatingin sa dalawa niyang defender na natulala na lang sa kanyang paglayo. Hindi lang doon natapos ang magandang depensa ng Nauhan at lalong hindi roon nagtapos ang mainit na pagbabalik ni Romero. Nang mapunta nga ang bola sa palad ni Maki, sa pagpunta ng possession sa team nila ay bumigla pa siya ng pagposte kay Mendez sa may gilid ng basket at nang gumalaw ang kanyang balikat palayo para tumira ng jump shot ay bumigla siya ng ikot sa kabila na naging dahilan upang maiwanan ang kanyang defender. Sumugod si Maki sa basket mula sa gilid at doon na nga siya tumalon sa ilalim nito na kung saan ay sinabayan pa siya ng sentro na si Magbuo na kinangisi na lang niya habang nasa ere. Hangin lang ang natamahaan ng palad ni Magbuo nang isang malupit na reverse layup sa ilalim ng basket ang ginawa ni Romero. Umangat ang bola at tumama sa board na sinundan ng pagpasok nito sa loob ng basket na ikinadagundong na naman muli ng buong venue. Paglapag nga ni Romero ay napasigaw pa ito at napatalon ng may pagsuntok at pagsipa sa hangin. Si Ricky naman ay natulala na lang sa nangyari at parang pakiramdam niya ay isang halimaw na manlalaro na ngayon ang kanyang katapat. Wala raw siyang magawa sa kanyang kuya Maki na bahagyang ikinanginig ng kanyang bisig. Napatawag na nga lang ng timeout ang frustrated na si Andrea dahil isang 8-0 run ang mabilis na ginawa ng Nauhan sa pagsisimula ng second half
sa pangunguna ni Maki Romero na pumuntos kaagad ng 6. Maging si Navarro nga ay natulala na lang sa nangyari at ang buong venue ay dinagundong ng malakas na cheer para kay Maki Romero na seryoso namang naglalakad papunta sa kanilang bench. Si Hendrik nga ay napahawak na lang sa kanyang dibdib nang masaksihan ang mga nangyari. Parang kinabahan siya ng hindi inaasahan, habang si Mover naman ay napakuyom na lang ng kamao dahil parang mas lalo raw pinapakita sa kanila ni Romero na malayo ang galing ito sa kanya. MVP, 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 MVP. Ito ang sigaw ng marami at maging ang mga supporters ng Mansalay ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nilang galawan ni Romero sa pagpapatuloy ng laban.